Magandang umaga, It Rizal! Kamusta naman kayo? Kung okay lang kayo, sabihin nyo nga, G! G! Oh, tingin kayo sa mga katabi nyo, sabihin nyo, G! G! Ayan, so mukhang okay naman kayo, no? Pwede na tayong magsimula sa ating klase. At syempre, sisimulan natin ito sa isang panalangin. Mr. Escobilla, maaari mo bang pamunuan ang ating panalangin? Let us now bow our head and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Class Secretary, you may now check our attendance. All right. Aviso Maria Cristina. Present. Bianzon Robilin Hart. Present. Buhisan Christian. Present. Ayan, so bilang panggising ng ating diwa, no, balikan muna natin. Naaalala niyo pa ba kung ano yung lesson natin nung nakaraang linggo? Opo. O, sige, tingnan natin kung talagang naaalala nyo. So, meron tayo ditong short activity. O, meron ako ditong mga katanungan. At kung nakikita nyo nakapaskil sa ating board ang flashcards, so magtatanong ako, tapos pipili kayo ng isang flashcard na sa tingin nyo ay connected or sumasagot dun sa tanong. And then, i-prepare nyo siya, ipapares nyo siya sa isang picture, at ipaliwanag nyo sa klase kung tungkol saan ba yung napili ninyong word na sumasagot sa ating tanong. So, ayun. Kuha ba, class? Say G! G! Ayan. Ayan, so kita naman natin ang mga flashcards, no? So, ang ating unang tanong, ito ay ang labanan sa ideolohiya, kapangyarihan, at alitan sa pagitan ng dalawang bansa na hindi ginagamitan ng puwersa o armas. O meron bang nakakaalala sa lesson natin nung nakaraan? Okay, go Miss Aviso. O, punta tayo dito. Bale, ang sagot po sa tanong ni teacher ay Cold War. So, dito, ito yung napili kong larawan dahil ito ay nagre-representa ng labanan ng ideolohiya sa pagitan ng communist at capitalist. So, gaya nga nung sa tanong ni teacher, ang Cold War ay hindi ginagamitan ng kahit anong dahas. So, may labanan dito pero walang dadanak na kahit anong dugo. Ngayon, natutuko na tayo sa ating talakayan. Miss Nicolas, maaari mo bang basahin ang ating layunin? Layunin. Sa loob ng 20 minuto ng panahon ng pagkatuto, ang mga mag-aaral ay inaasahan na natutukoy ang mga pandaigdigang organisasyon, pangkat at alyansa, napapahalagahan ang mga gampanin ng mga pandaigdigang organisasyon, pangkat at alyansa sa pandaigdigang kapayapaan, na ipapahayag ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga pandaigdigang organisasyon, pangkat at alyansa sa pagpapanatili ng pandaigdigang kapayapaan. Maraming salamat, Miss Nicolas. At ngayon na alam na ng klase kung ano ang ating mga inaasahan para sa talakayang ito, magtungo naman tayo sa ating activity. So una, kailangan nating alamin. Sino sa inyo ang may ideya kung ano ang logo na ito? Ayan, no, meron tayong clue. Ito ay isang samahan para sa pandaigdigang kapayapaan. Yes, Mr. Pastrana? United Nations po. Okay, tama, no? Or UN, or United Nations. Hawakan mo yung logo na yan. Thank you po. Bigyan natin ng isang G si Mr. Pastrana. Say, G! G! Sa ating susunod na logo. Ayan, sinong nakakaalam niyan? Ayan, Miss Abiso? World Bank po. Yun, tama. World Bank. Hawakan natin ng logo na yan. Ayun naman, para sa ating next logo. Ano yan? Ang organisasyon mula sa Timog Silangang Asya. Yes, Miss Johnson? ASEAN po. Tama, ASEAN. O, hawakan mo na ang logo na ito. Ngayon, ito na ang ating mechanics. Miss Abiso, maaari mo bang basahin ang ating panuto? Symbol synergy. Una, pumunta sa kanya-kanyang grupo.
Pangalawa, mayroon kayong 3 minuto para mag-usap-usap. Pangatlo, pipili kayo ng mga simbolong maaari ninyong ikonekta sa inyong paksa. At pang-apat, pumili ng isang representante na maglalahad ng inyong nagawa. Ay, maraming salamat, Miss Abiso. So, meron ako ditong mga inihandang larawan, no? So, dito nakita natin sa pangatlo, pipili kayo dito ng mga symbols na sa tingin nyo ay pwedeng i-connect dun sa mga logo na pinamigay ko kanina. Sino-sino nga ulit yung mga nakakuha ng logo at asang kamay? Ayan, yung mga merong logo, bubuo kayo ng grupo nyo at didikit nyo yan dito sa ating whiteboard. Ayan. Sige, wait, mga nahulog lang ang ating symbols. Habang ginagawa nyo itong activity na ito, isipin natin itong gabay na tanong. Ano ang gampanin ng mga organisasyon na nakatalaga sa inyo at bakit ito mahalaga? Mamaya, gusto kong marinig kung anong ideya nyo about dito, no? So, magtungo na tayo, bibigyan ko kayo ng 3 minuto para gawin ang activity natin. Good morning, classmates. So sa amin na-assign ang logo ng United Nations. Ang United Nations is an organization na nagsusulong ng kapayapaan sa iba't ibang panig ng mundo. So, ano nga ba yung pumapaloob sa United Nations, no? Isa sa kanilang pinopromote ay ang equality, diversity, and inclusion. May kita natin to dito at dito naman para sa diversity. Ngayon, ang equality ay nilalayo nito na magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa kanilang ethnic group, kultura, or kung ano man ang hinahangad ng bawat isa sa atin. At inclusion, of course, dahil wala dapat may iwan sa ating lahat. Nakapaloob din sa United Nations ang 17 Sustainable Development Goals, kung saan dito nagpo-provide ng mga kasagutan sa mga problemang kinakaharap ng iba't ibang bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Mahusay! Tama ang sinabi ng grupo ng United Nations. Sabihin nga natin, G! Ayan. At dahil dyan, papalalimin pa natin, no? Ang United Nations, sabi dito, ito ang pinakamalaking internasyonal na organisasyon. Ibig sabihin, buong mundo talaga yung impluensya niya. At meron itong layunin na magpanatili ng kapayapaan. So, paano niya ginagawa yon? Meron siyang iba't ibang mga ahensya, tulad ng FAO or Food and Agriculture Organization, World Health Organization. Ito meron din tayong United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization or yung UNESCO. At meron din tayong International Labour Organization. So makikita natin sa iba't ibang sektor ng lipunan ay merong impluensya at mga programang ginagawa ang United Nations. At dahil dito, napagbubuklod natin ang mundo. Yan. Ngayon, maaari na ba tayong magtungo sa next group? Nagets na ba ng lahat? Say G! G! Yan, sige. Ang napunta naman po sa aming grupo ay ang logo ng World Bank. So sa amin pong ideya, ang World Bank po, from the word itself is bangko. So sa isip po namin, nagpapautang po ito sa mga bansa na nangangailangan ng tulong. At bukod pa po doon, so uusugan ko lang po yung sinabi niya na bukod sa nagpapautang, nagiging development siya sa mga ibang country na meron po mga kalakip na issue sa bansa. Ayan, mahusay ang naging talakayan ng ating grupo sa World Bank, no? Tingnan natin ngayon, ano pa bang maidadagdag natin? So sabi dito, ang World Bank ay pandaigdigang bangko, tulad ng nasabi nyo kanina, at ito ay nagbibigay ng tulong pinansyal o pananalapi. Nagpapautang ito sa mga bansa na nangangailangan ng ekstrang budget para sa kanilang ekonomiya. Isa sa kanilang mga programa ay ang pagbibigay ng budget para sa mga mahalagang infrastruktura tulad ng paaralan, tulad ng mga kalsada at tulay, ganon. Bukod sa World Bank, meron din tayong mga iba pang organisasyon.
tulad ng OECD or ang Organization for Economic Cooperation and Development, at meron din tayong World Trade Organization. At yung mga organisasyon na yan ay mga pandaigdigang organisasyon na tumutulong sa ekonomiya. Pero syempre, minsan may mga negative effects din yan. Dahil minsan sa sobrang pagre-rely natin o sa sobrang pangungutang natin sa mga ganitong bangko, sa World Bank, minsan nagiging negative na at hindi na natin nababayaran yung utang natin, no? So, nagigets nyo ba yun? Malinaw ba sa ating lahat? Oh, say G! G! Ayan, so tungo naman tayo sa susunod nating grupo. Ayan, so magandang araw po. Sa aming pangkat, sa amin ay naatasan ang logo na ito. Ito po ay ang ASEAN. At sa unang larawan po, pinili po namin ito dahil makikita natin sa ASEAN, mayroon pong iba't ibang kultura, pananaw at tradisyon. And despite na mayroon po tayong pagkakaiba-iba, ay nagiging isa or iisa lang po ang ating puso tungo sa isang magandang bukas. So, makikita din natin dito na mayroong mapa and makikita natin na kabilang ang Pilipinas. So, ditong ang ASEAN din, sa pagkakaalam namin, since from the word itself na ASEAN, kasali yung mga bansa na nasa Asia, which is kasali ang Pilipinas na kinabibilangan din natin. And makikita din natin dito ang logo ng ang flag ng Pilipinas dahil, ayun nga, since nasabi ko kanina na kasali siya sa ASEAN. Yun lamang po. Ayan, napakahusay rin ng grupo ng ASEAN. At nakakatuwa na meron kayong ideya tungkol sa mga organisasyong ito at napagduktong-duktong nyo pang mga larawan. Tingnan natin, ano pa nga ba ang mga may dadagdag natin na impormasyon? O, sabi dito, ang ASEAN ay isang organisasyong geopolitikal, pang-ekonomiya at kultural. So, ang kaibahan niya sa ibang organisasyon, ang ASEAN ay pang-regional. So, meron siyang focus at nakafocus siya sa Timog Silangang Asya, kung saan kabilang ang ating bansa, ang Pilipinas. So, ayan. So, bukod sa ASEAN, meron ding mga ibang pang-regional na organisasyon tulad ng European Union, meron ding Organization of Islamic Cooperation, at meron ding Organization of the American States. So, kung makikita natin, lahat ng organisasyon na yan, meron silang mga pansariling interes. Kaya naman, kailangan natin ng ASEAN para i-represent yung ating interes at yung ating kultura bilang mga ASEAN. So, ayan, malinaw ba, everyone? Say G! G! Ayan. Dahil sabi nyo, G na tayo, di ba? At talaga bang natuto kayo? Say G nga ulit. G! Oh, ngayon, ang gusto ko namang itanong, paano natin maiko-connecta lahat ng natalakay natin sa klaseng ito sa salitang naka-flash sa screen? Ang kapayapaan. O, sinong gustong sumagot? Okay. Go, Miss Laron. Ayan, para naman sa ating katanungan, no, itong mga organisasyon kasi na ito ay sila din yung nagpo-promote ng peace sa atin, sa hindi lang sa kanilang mga bansa, kundi sa ating lahat, no. Kaya itong mga organisasyon na to, meron silang mga programa na inilulunsad sa iba't ibang bansa para ma-promote kung ano ba talaga yung layunin nila at yung advocacy nila, which is peace sa kapayapaan ng buong mundo. Maraming salamat. Ngayon, no, so nakapaglahad na tayo ng ating mga diskusyon. Ngayon, paano naman kaya natin ito malalapat sa ating totoong konteksto, sa ating buhay, sa ating komunidad? Meron ba sa inyong gustong sumagot? So, ano yung mga naobserbahan nyo sa ating komunidad, mga proyekto na sa inyong palagay ay mahalaga at kakonekta ng naging talakayan natin? Go, Miss Tutas! Ano yung mga proyekto po sa aming komunidad na sa palagay ko mahalaga at konektado sa ating talakayan po kanina? As for me po, yung meron sa amin na programa, webinar, na kung saan pinopromote po nila yung sa SDGs na tungkol sa cleanliness, ganyan po, and other such a things. Basta sa SDG po siya, which is SDG 17. At sa tingin ko po nakakatulong po yan para sa paglago po ng kapayapaan po natin. Yun. Mahusay, ano, nabanggit natin ang mga Sustainable Development Goals na layunin ng UN. Maraming salamat sa naging sagot mo, Miss Tutas. Napakahusay at talagang malaman ang iyong sinabi. Ngayon, tingnan naman natin kung ano yung mga natutunan nyo. Gusto kong makita, no, lahat tayo ay makiisa dito. Lahat tayo, kumuha kayo ng kapirasong papel at magsulat tayo, ano kaya yung gusto nating sabihin sa UN, sa ASEAN, at saka sa World Bank
Ano yung sa tingin nyo mahihiling o maipapayo natin sa kanila para sa ikauunlad at ng ating bansa at para sa kapayapaan. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para magsulat at ipasa na lang dito sa unahan. Ngayon, syempre, para sa ating takdang aralin at para mas mapalalim pa natin yung ating pag-a-apply sa ating buhay, hahatiin natin sa 6 na grupo ang klase at mag-iisip tayo ng 5 bagay na maaaring maging ambag natin sa komunidad. At paano natin, pag nakaisip na tayo, magpipicture lang tayo, kukuhanan natin ito ng larawan at dapat nakikita ang lahat ng bawat miyembro. Pwede kayong mag-picture ng magkakasama, pwede ring individual, tapos i-collage natin. At tapos maglalagay rin tayo ng kaunting explanation kung ano ba ang ginawa natin dun sa picture. Ayun lamang, naiintindihan ba ang ating takdang aralin? Say G! G! Ayan. Maraming salamat ulit sa ating naging talakayan, no? Sobrang marami ako natutunan sa inyo at sana marami din kayong natutunan sa akin. Ngayon, para sa ating pagpapaalam, goodbye na muna ngayon, class. Goodbye, class! Goodbye, teacher!